Hapon sa inyong lahat. Kami po ang unang podcast at ngayong hapon ay natasan kami na gumawa ng balita tungkol sa ulat ng panahon, epekto ng kakapusan, ramdam na sa buong bansa. Magandang araw sa buong Kasundan. Narito ang inyong lingkod. Ako si Gretchen P. Bongkawel at narito ang nakakabagong ulat ng direktang nakaka-epekto ng buhay sa bawat Pilipino. Ang kakapusan na matagal na pinangamandahan ay nagdudulot na ngayon ng malalim na problema sa ating lipunan. Ang mga bunga nito ay hindi na lamang naririnig sa balita kung hindi nararamdaman na mismo sa ating mga tahanan at komunidad. Magandang hapon sa iyo, Project. Ako si Ayasa K. Bisugan at kasalukuyan tayo narito sa April Public Market kung saan kita-kita ang epekto ng tumataas na presyo ng bilihin. Kanina lamang ay nasaksihan natin ang kaguluhan sa isang maliit na pamilihan dito. Ilang mamimili ang nakainitan dahil sa limitadong supply ng bigas at iba pang pangunahing bilihin. Ang mga mukha ng mga tao rito ay puno ng pagkabahala at inis, habang nagtatalo sa huling sako ng bigas na nakita. Ang hirap mo ng buhay ngayon. Dati, kasyang 1,000 sa 1,000. Ngayon, pag ilang araw mo na, paano na lahat kami mahihirap? Ang tama ng homework ninyo, Dong. Maat nilo. Pagkitaon ang LCD. Ang sabay LCD. Kuan good less common denominator. Naibawa kaya nilo? Ay, masad na kami kaniadto sa nag-eskwela. Gipangita sa danambo. Ambot, hayang ka na nila ibutang. Ay, 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 ay. Ay! Hindi lang pagtatalo ang nasaksihan natin ninyo. Ayon sa pinakabagong datos mula sa Philippines National Police, sa pansin-pansin ang pagtaas ng mga bilang ng krimen sa bansa. Partikular na ang petty crimes tulad ng nakawan, hold up, at marami sa iba. Marami ang naniniwala na ito ay direktang bunga ng depresyon dahil sa hirap at buhay at kakulangan sa pagkain at hanap buhay. Sa aming higit patriya sa mga residente dito, malaki ang kanilang takot dahil sa paglaganap ng krimen lalo na sa gabi. Natatakot kaming lumabas na gabi. Dati, safe dito. Ngayon, kahit araw, kailangan na natin magtiwala. Pansamantala muna namin puputulin ang aming balita at narito ang aming advertise. Bakit ganun? Hindi ko kayo pinatulan lahat-lahat. Ang sabi ko lang, the truth will set you free. Will be free. Yun na, lalabas ang katotohanan. At higit sa lahat, ang patuloy na pagtaas ng mga Pilipino ay patuloy na sumasapat sa ating ekonomiya. Halos sinulit ko may pagtaas sa presyo ng petrolyo, bigas, gulay at gabi. Ang presyo ng gulay na dati ay 20 pesos lamang, kada tali ay nasa 50 na ngayon. Ang inflation rate ay patuloy na sumisipa at marami sa ating mga kababayan na nahihirapan ng busitan ang araw-araw na pangangailangan ng ating pamilya. Ang katapusan sa supply ng mga pangunahing produkto, kasama ang external factors tulad ng pandaigdigang presyo ng langis, ay nagtutulak sa inflation. Malaki ang epekto nito sa purchasing power ng mga Pilipino. Bumalik sa iyo, Frances. Maraming salamat, Ayesa Tugay, sa inyong komprehensibong ulat.